My goodness guys, grabe. Nakaka-amaze, nakakaloka, at nakakagigil. May ganong klaseng tao, no? Sobra na talaga ngayon dito sa mundo. Imagine. Oo, nandun na tayo. Kahit sino naman sa atin napapagod sa hirap ng sitwasyon, sa hirap ng buhay, magsisikap ka man dyan, magtatrabaho ka ng tudo, tudo talaga para lang makamit mo yung sinasabi na na pera yung tina-target mo. Pero yung grabe, you invented a deceptive scheme para lang makapanloko ka ng kapwa mo. Guys, nagulat ako no kung paano. Hindi, nag-iisip talaga ako kung paano nila nagawa yun. Grabe, ang highest level naman ng IQ nila at nagawa nila yun. Imagine na, isa siyang Filipina, nagpakilala na isang surgeon sa Canada, and then nakilala niya yung taong yun na may-ari ng properties. Guys, tingnan nyo yung properties niya. Imagine, kalaki-laki. So, silang mag-asawa, naninirahan sila dun sa, sa Hawaii, may business sila, and then nagpagawa sila ng bahay nila dito. Siyempre, preparation for your retirement age, ganun yun talaga. Ngayon, naluko na ng tao na to, na scammer. Imagine, she is such a con artist na talaga ang galing niya magdrama, ang galing niya bumuo ng script sa isip niya para lang maluko niya yung mga tao sa paligid niya. Imagine, ang dami niyang na biktima, ano pa siya dyan, nagpa house blessings pa siya dyan, hindi kanyang bahay. Ano kaya no? Grabe no, pero sa totoo lang, honesty, she is mentally ill. Really. Kasi kung normal lang ang pag-iisip mo, hindi mo magagawa yan eh. Ang nakakagawa talaga ng mga bagay na yan, parang, oh my God, ano ka na? Diba? As in super. Hindi mo naisip, imagine, hindi niya naisip na one day. Okay? Tingnan nyo guys, kahit gaano man kasarap ang kinakain natin, kahit gaano man kaganda ng tinutulugan natin, hinihigaan natin, kahit gaano man smooth, ka-easy ang buhay natin sa araw-araw, pero nanggagaling pala sa masama na pamamaraan, God's will find a way to reveal the truthness of your life. I tell you, He would never keep you, He would never keep your secret, lalo na sa dami-dami mo ng kasalanan sa kapwa mo. Of course, kasalanan din yan kay Lord. Diba? Kaya nga, sa akin, nasabi ko lang talaga na, di bali na, simple lang ang buhay ko, basta wala akong ginagong tao. Kasi, ang hirap eh. Paano mo malunok? Kasi ako my behavior is really not nice. Pag once ako ay upset, pag once ako ay destructive, pag once ako I won't bother to eat, Kasi, hindi ko malulunok ang pagkain eh. Pag may something on my mind, something on my emotion, something like that, How much more, no? Pag ganun, paano ka makatulog? Na alam mo naman sa sarili mo na may ginawa ka. Paano mo malunok ang pagkain na sa bawat kutsara ng food na sinusubo mo, maalala mo yon, pera ni ganito. Grabe guys. Grabe no. Pero sana mahuli siya kasi sino pa kayang niluko niya ng ganyan? Alam niyo, sa totoo lang, kung pailaliman natin ang pagtingin sa sitwasyon na yun, kawawa siya. Kasi she had no idea that she already victimized herself. That's the truth one. And then, kung mahuli siya or she deserved to be in imprisonment. Kahit ako, imagine, ginawa sa akin ng mga taong yon, yung imagine, pinakain mo na, tapos naghakot pala ng barkada para titirahin ang bahay mo. 'Di ba? Wala naman yan. Kumbaga, hindi ko naman ginawang katulong yan or boy yun eh.
Kumbaga, kumakain lang talaga, pinapakain kasi kawawa. Pero, nagawa pa niyang ganun ko sa bagay, saan pa nagmana, di ba? Pero, alam mo yun, I was praying na, Lord, give me knowledge, guide me sa steps na gagawin ko, na yun ay will din ni Lord. Kung will din Lord din na kakasuhan sila, kakasuhan din talaga. Pero kung hindi yan will ni Lord na makakasuhan, si Lord naman magbibigay ng hadlang yan sa plano ko eh. Yun talaga. Kasi mahirap na magplano-plano lang tayo na hindi natin isusumiti sa Kanya. Yun. Kaya nga sana, tigilan na sana nila yun maglaro ka ng swindler, swindler game. Diyos ko, buhay mo nakataya dyan, karangalan mo nakataya dyan, ano din ang sasabihin ng pamilya mo, unang-una, ano sasabihin ni Lord sa'yo, di ba?